Mga maaraw na araw, ang mga mamamayan ng Roma sa Austria ay matatagpuan sa isang mahabang bato-bangko malapit sa forum. Nagpapalitan ng balita at tsismis ang mga kaibigan at kapitbahay habang sila ay nag-aasikaso ng mas urgent na gawain ng sabay-sabay. Ang mga pampublikong latrina na ito ay makakapag-upo ng hanggang 20 na Romano ng sabay-sabay. Nagdudrain ng basura sa mga water conduits sa ibaba. Ngayon, ang karamihan sa mga kultura ay itinuturing na mas pribadong okasyon ang mga biyahe sa banyo. Ngunit kahit na kapag nag-iisa, ang ating shared sewage infrastructure ay isa sa mga pinakamahalagang imbensyon sa kasaysayan ng sangkatauhan. Habang maraming ancient religious texts ang naglalaman ng mga tagubilin para sa pag-iwas ng basura mula sa drinking water at campsites, ang waste management ay nagkaroon ng mas pamilyar na hugis hanggaw sa maagang 3000 BCE. Madalas na may clay structures ang mga ancient Mesopotamian settlements para sa squatting o pag-upo sa pinakapribadong silid ng bahay. Ang mga ito ay nakaugnay sa mga pipes na gumagamit ng running water upang ilipat ang basura sa mga street canals at cesspits. Ang water infrastructure tulad nito ay umunlad sa Bronze Age at sa ilang bahagi ng Indus Valley. Halos bawat bahay ay may toilet na nakaugnay sa city-wide sewage system. Ang mga ancient Cretan palaces ay nag-aalok pa nga ng manual flushing option. Hindi masasabi ng mga researcher kung ano ang humikayat sa mga early sewage systems na ito. Ngunit alam natin na ang waste management ay mahalaga para sa public health. Ang hindi natratong sewage ay isang breeding ground para sa mga mapanganib na microorganisms, kabilang ang mga nagdudulot ng cholera, dysentery, at typhoid. Magiging ilang milenya bago lubusang maunawaan ng mga siyentipiko ang ugnayan sa pagigitan ng sewage at sakit. Ngunit ang noxious odors ng sewage ay may recorded associations sa disease hanggaw sa maagang 100 BCE. At sa 100 AD ay lumitaw ang mas complex sanitation solutions. Ang Roman Empire ay may continuously flowing aqueducts na nakalaan para sa pagdadala ng basura sa labas ng city walls. Ang mga Chinese dynasties sa parehong panahon ay may private at public toilets din, maliban na ang kanilang basura ay agad na recycled. Karamihan sa household toilets ay nagdidiretso sa pigsties at ang mga specialized excrement collectors ay nangongolekta ng basura mula sa public latrines upang ibenta bilang fertilizer sa China. Ang tradisyon ng waste management na ito ay nagpatuloy sa loob ng mga siglo. Ngunit sa Europe, ang pagbagsak ng Roman Empire ay nagdala ng public sanitation sa Dark Ages. Ang pit latrines na tinatawag na gongs ay naging karaniwan at ang mga chamber pots ay madalas na itinutapon sa kalye. Ang mga castle ay nag-eject ng basura mula sa matataas na bintana patungo sa communal cesspits. Sa gabi, ang tinatawag na gong farmers ay luluwad ng basura bago mag-travel sa labas ng city limits upang itapon ang kanilang karga. Ang unsanitary approach ng Europe ay nagpatuloy sa loob ng mga siglo. Ngunit ang mga toilet mismo ay dumaan sa ilang major changes sa late Middle Ages. Karamihan sa mayamang pamilya ay may commode stools, mga wooden boxes na may seats at lids, at sa Royal Court ng England. Ang mga commodes ay kinokontrol ng groom of the stool. Bukod sa pagmamanman sa king's intestinal health, ang intimate relationship ng groom sa monarch ay ginawa siyang isang surprisingly influential figure. Ang susunod na major leap sa mga toilet. Technology ay dumating noong 1596 nang si Sir John Harington ay mag-design ng unang modern flush toilet para kay Queen Elizabeth. Ang paggamit nito ng levers upang palayasin ang tubig at evolved drain bowl ay nananatiling form sa modern designs. Ngunit ang imbensyon ni Harington dahil sa stagnation ng sewage ay hindi pa nagtagumpay. Noong 1775, ang Scottish inventor na si Alexander Cumming ay nagdagdag ng bend sa drain pipe upang mapanatili ang tubig at limitahan ang odors. Ang tinatawag na S-trap na ito ay kalaunan ay napabuti sa modern U-bend ni Thomas Crapper. Bagaman ang termino na crap ay nauna pa sa inventor ng ilang siglo. Sa paglipas ng ika-19 na siglo, maraming lungsod ang nag-develop ng modern sewage infrastructure at wastewater treatment plants. At ngayon, ang mga toilet ay may wide range ng features mula sa luxurious hanggang sa sustainable. Ngunit, humigit kumulang 2 bilyong tao ang wala pa ring sariling toilet sa bahay. At isa pang 2.2 bilyon ang walang facilities na maayos na namamahala ng kanilang basura, na naglalagay sa mga komunidad na ito sa panganib ng maraming sakit. Upang malutas ang problemang ito, kailangan nating mag-imbento ng bagong sanitation technologies
at harapin ang mga behavioral, financial at political issues na lumilikha ng inequity sa buong sanitation pipeline.